Another vlog, another kwento na naman ng aming buhay pamilya abroad dito sa bansang Oman. For today's vlog, samahan niyo ulit kami sa panibagong kwento na aming ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito. Sa vlog na ito, naisipan naming maglakad-lakad bilang pamilya at isama kayo sa munting adventure namin. Ipapakita namin sa inyo ang aming paligid at kung bakit mahal na mahal namin ang bansang Oman. Marami ang nag-iisip na puro disyerto lang ang makikita rito. Pero gusto naming ipakita ang ibang mukha ng Oman. Ang mga luntiang tanawin, katahimikan, kaligtasan at simpleng pamumuhay na unti-unti naming minamahal habang naninirahan kami dito. Bago nga kami lumabas, magluluto muna ako ng creamy chicken with mushrooms and broccoli para sa aming lunch. Una, brinown ko muna ang chicken, then after, nagsutay na ako ng bawang at sibuyas at ang mushrooms. Nang lumabas na nga ang aroma, binalik ko na ang chicken. Hinalo-halo ko lang, dinag-add na ako ng all-purpose cream. Hinalo ko lang din ulit at nag-add na ako ng water at nag-add na rin ako ng chicken cube. Tinakpan hanggang sa maluto ang manok. Nagdagdag nga ako ng maraming tubig kasi hindi pwedeng walang sabaw ang aming ulam. Kasi si Di at mga anak ko ay gustong-gusto talaga ang ulam na may sabaw or sarsa. Pero kung ayaw nyo ng masabaw, bawasan nyo na lang ang tubig na ilalagay nyo. Nang maging okay na ang manok, nagseason lang ako ng salt and pepper at inad ko na rin ang broccoli. After 2 minutes nga, okay na at luto na, naghaing lang din kami at kumain. Late lunch na nga ito, kaya after naming kumain, naisipan na naming maglakad-lakad. Ito na pala ang update sa aming papaya. Kung mapapansin nyo nga, naninilaw na ang mga dahon. Pero hindi pa rin ay hinog ang bunga. Everyday naman kami nag-water, pero dahil sa tindi ng init dito sa Oman, parang hindi kakayanin. Humangin na naman nga dito sa Oman nung isang araw. Kaya yung mga talong namin nagsitumbahan. Gusto na nga bunutin ni Di, pero sabi ko wag muna kasi maraming bulaklak. Sabi ko ayusin na lang muna at tukuran, pero hirap nga kasi sobrang bigat na ng puno ng talong. Kaya sabi ko kay Di, hayaan muna na ganyan na lang. Ang mga anak ko nga gusto munang maglaro bago kami maglakad-lakad. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal namin ang Oman ay ang katahimikan, kalinisan at seguridad na ibinibigay nito sa aming pamilya. Bilang pamilyang OFW, napakalaking bagay ang manirahan sa isang bansang nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa araw-araw naming pamumuhay. Lalo na dito sa lugar namin, napakalawak ng paligid, nasa harapan lang namin ang dagat, napakaraming puno, napakatahimik at halos huni lang ng mga ibon ang maririnig mo. Dahil malayo kami sa main road, hindi kami gaanong nag-aalala kapag naglalaro ang mga bata sa labas. May park din sa harapan namin kung saan pwede silang maglaro at mag-enjoy. Welcome back. Look. Easy. Easy. Patay ka naman. Patay. Tayo. Oh man. Let's go. Inutusan ko nga si Kuya na tingnan yung itlog ng ibon na nakita namin sa may pinaglalaroan ng cricket. Dahil naman siyang tumakbo paparoon. Yan ngang nasa screen ang itlog na nakita namin at 4 na piraso. Ngayon nga lang ulit ako nakakita ng itlog ng ibon. Last time na nakakita ata ako sa probinsya namin sa mga palayan. Nung sinabi nga ni Kuya na may nakita siyang itlog ng ibon, that time nga hindi ako makapaniwala at pinuntahan ko talaga. Sabi ko nga sa kanya wag hawakan at ang ginawa ko nga nilagyan ko ng bato sa paligid para nga hindi maapakan. Kasi minsan may mga dumadaan doon na mga staff pauwi at papasok. Yun nga lang nakakalungkot kasi pagbalik ni Kuya sabi niya wala na yung mga itlog. Kaya nagpicture-picture na lang din kami saglit dito at niyaya ko na rin silang maglakad-lakad. Habang naglalakad kami, talagang na-appreciate namin ang ganda ng paligid kahit sobrang init at humid ang panahon. Minsan hindi mo na lang mapapansin ang init kapag napakaganda ng tanawin at sariwa ang pakiramdam sa paligid. Mapapaisip ka talaga kung nasa
Oman ka ba? Dahil kapag sinabing Oman, disyerto, agad ang pumapasok sa isip ng karamihan. Pero ang totoo, napakarami ring lunti ang lugar dito. Maraming puno, iba't ibang halaman at mga prutas na hindi mo aakalain na makikita mo sa bansang ito. Araw-araw itong inaalagaan ng mga gardener. Umaga at hapon silang nagdidilig para manatiling buhay at luntian ang mga puno kahit napakatindi ng init ng pag-araw. Nice, no? Ito, may nahulog, oh. Pwede pa to? Dad, look. Naman, lalaki, oh. So, ano lang ka... Nahulog lang. Nahulog lang. Kita mo? Opo. Lambot. Parang hindi na ako mahirapan. Sarap to. Fresh. Matakla pag yung ano na, medyo ano na, palambot na gano'n. Sarap. Pag hindi pa gano'n yung kahinog, mapakla. Tingnan nyo, ito yung dates, oh. Mubo. Ito. Parang, ang dahon niya, parang ano, ang dahon niya parang dahon ng coconut. Don't move! Don't move! Di, ang ganda rin, no? Nante. Kaya po. Ang ganda ng bulaklak din, no? Oh. Na? Ang gabi. Namatay. Ito, lalo sa naputol siya, no? Naputol nung? Ah. Sobrang lakas ang hangin, naputol. Kung makikita nyo, yung ano niya, yung katawan, parang puno ng nyog, ano? Puno ng nyog. Hello! Ito maliliit naman, no? Maliliit. Ano na, bulok na, oh. Okay na yan? Yung mga ano na, yung mga brown na adult. Yan? Hinag na yan. Ito mo. Kung gusto niyo maglaro ng tennis, diba? Tennis, Dad. Tennis. So, nandito yung ano. Let's go! Sana ano lang yun, mangga, no? Mga puno na yan. Ano naman to? May mga bunga din, no?
Ito ano din? Ano to, Dad? May mga bunga din, no? Ano to? Bunga ba yan? Duhat na. Para siyang grapes, pero maliliit, no? Let's go! Ayun, no? Doon kami kukuha ng lime. May puno din ng lime. Kung mapapakita lang talaga namin sa inyo ngayon ang Salala, sigurado akong mas lalo kayong mamamangha sa ganda ng Oman. Ang Salala ay nasa pinakatimog na bahagi ng bansa at kilala sa malamig na klima tuwing Kharif season. Ang Kharif season nga ay tuwing July to August. Ngayong buwan nga na ito, nagiging luntian ang mga bundok, umaagos ang mga talon at nababalot ng hamog ang buong lugar. Kaya naman dinarayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit ang mga lokal na nandito sa city, ang iba talaga sa kanila nagbibigay ng oras para makapunta sa Salala. Tamang-tama nga din sa panahon dito sa city kasi sobrang init. Nakapunta na nga rin ako sa Salala dahil dati doon din ako nagtrabaho. Sa ngayon, bilang pamilya, hindi pa namin ito napupuntahan dahil napakalayo ng biyahe at kailangan din talagang pag-ipunan. Lalo na kapag buong pamilya ang babiyahe. Muna namin ang aming mga pangunahing pangangailangan. Pero isa ito sa mga pangarap naming marating balang araw. At excited kaming maibahagi iyon sa inyo kapag dumating ang tamang panahon na magkaroon ng budget papuntang Salala. Go! Mini golf. Yeah. Ang lugar nga pala na ito ay dito sa work ni Di. Bumungad nga agad sa amin ang iba't ibang klase ng prutas. May bayabas, chiko, maliliit at malalaking lime, pomegranate at nakakita pa kami ng pugad ng ibon. Kaya sa mga nanonood sa amin na malapit dito or nasa city at kung gusto nyong mag-relax, sobrang perfect ng lugar na ito para sa inyo. Dito nga sobrang daming activities. May mini golf, zipline, water park, may jet ski at may 5 swimming pool. Kasama na ang kids pool. Kaya kung isang pamilya kayo at may mga anak kayo, sigurado mag-e-enjoy ang mga anak nyo dito. At kung gusto nyo mag-beach at maligo sa dagat, naku, pwedeng-pwede. Naalala ko nga ang lime na ito nung buntis ako kay baby. After work talaga ni Di, sinusundo namin siya ni Kuya at maghihintay kami dito kasi kukuha kami ng lime. Hindi ko nga alam kung napaglihaan ko ba to kasi that time, kumakain ako neto, laman lang akong naramdamang asim. Ang panlasa ko ay napakasarap. Pero nung nakapanganak na ako at kumain ulit ako neto, hindi ko na kayang kainin dahil sobrang asim. Walang itlog, wala. Puno ng pomegranate. Ayan, may bunga. May bulaklak. Oh. Asan na yung malalaki na ito, Dad? May kumukuha? Hindi natin namunga rin to. Diba? Namunga rin siya dati. Sino yung kumukuha? Ayun, at dami. Ang daming bunga. Ayun. Isang puno siya. Pati ito, oh. Same lang sila? Ito siya, oh. Dami rin bunga. Ayun, laki na, oh. Ayan. Sobrang saya naming makita ang lahat ng mga prutas na ito. Parang simpleng lakad lang sana pero naging isa na namang magandang alaala para sa aming pamilya. Dahil dito nga sa Oman, bihir lang naman kaming makakita ng iba't ibang prutas. Nagpicture lang kami, naglibot, nag-enjoy sa bawat sandali. Pagkatapos, lumakad na rin kami pauwi. Dito namin mas nararamdaman na ang kaligayahan ay hindi lang nasusukat sa mamahaling bagay o malalayong bakasyon. Minsan, sapat na ang simpleng paglalakad, ang makasama ang pamilya at ang ma-appreciate ang mga biyayang nasa paligid natin. Come on, guys.
Josie! Hi guys! So, yun. Tapos na kami maglakad-lakad. So, ngayon nakabalik na kami. And kita nyo naman yung paligid namin dito. Kaya napakaganda. Kaya talagang parang ang hirap umalis sa lugar na to. Yeah, so it's nice. If you have a family, talagang perfect place to. Perfect place. Yeah, see? Malibot. Tapos malapit ka sa beach. Yan. So, maganda talaga yung place. Hindi natin alam. Ini-enjoy lang namin Yeah. yung time namin na dito kami. Kasi hindi natin alam. Hindi namin alam kung ano tayo kami dito. Yeah. Only God knows. Ano sabi niya. But this place is nice. Really. Okay, see you guys. Uwi na kami. Nalakad na kami pa uwi. Kung kayo ay tatanungin, Hmm. parang gusto na namin dito. Pero, siyempre, hindi natin We can alam. say still. We don't know what will happen in the future. We don't know kung ano mga opportunities ang darating sa atin. So that's why. But this place is really nice. So guys, I'm still on vacation. Naglakad-lakad kami kasi kung may work ako, malay na. Hindi rin From morning to evening. doon kami nasa bahay natin. Kasi yung mga bata, nakapaglaro, dala lang ng Mhm. Hindi ka mag-worry na, baka masagasaan. Yeah. Kasi, Yes, si walang, Kuya. ano lang, hindi siya malayo sa highway. Videos. Sa main road. Yeah. So, nakakapaglaro sila ng maayos. Yeah. Go, go, go! See? Sobrang happy. Hmm. Nakapaglaro talaga. Grateful and blessed na dito kami na. We're so blessed and grateful. Siyempre may gustuin man namin dito, kung hanggang kailan yung gusto natin, pero may mga plans na tayo. Pero siyempre, sigat pa rin yung nakakaalam ng the best para sa amin. So, yun. So, yun lang. Enjoy lang namin ang buhay namin dito sa Oman. Malayo sa syudad, malayo sa city, pero okay lang. Masaya. Simpleng buhay. Kami sa aming accommodation. Yun guys, yun lang lahat. See you sa next vlog namin. See you! Boom! Andito na nga kami sa bahay dahil tuyo na yung mga nilabhan namin. Kinuha na din ni Dee. Thank you Lord kasi finally naayos na nga ang washing namin. Hindi na namin kailangan lumabas para maglaba dahil sobrang hirap dahil sa tindi ng init ng panahon dito sa Oman. After nga, nagwater lang din si Dee ng aming mga gulay. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa munting lakad na ito. Hanggang dito na lang po muna ulit. Maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe. And please click the notification bell for more family videos. God bless us all po. Bye!